Binibining mahihain siya nung aking kilalanin. Naghihintay ayain, kalabit sagot niya sa'kin. Binibining mahihain siya nung aking kilalanin. Naghihintay ayain, kalabit sagot niya sa'kin. Up guys, nagbabalik tayo sa anong podcast to, par? Kahit saan podcast. Kahit saan podcast. Nagbabalik tayo sa kahit saan podcast. Kung saan nagpa-podcast tayo kahit sa Sa kwan. Kahit Minsan saan. sa tabindaan. mismo. So nandito kami ngayon sa bagong Joker's Barbershop. Palakpakan tayo dyan. Yes, sir. So bali kaka-open lang ng bagong shop dito sa sang lugar to, tol? Ruwa. Shahame. Saan siya malapit, tol? Para sa mga Malapit siya sa BOC. Sa may Ruwa. Sa likod ng bilyaran. O yun, yun yung pinakamadaling. Kung alam niyo yung Oo, yung bilyaran bilyaran. sa Ruwa, sa likod lang nun. So yun, makikita nyo, actually makikita nyo naman sa social media ng Jokers kung paano pumunta dito sa bagong shop. So kita-kits na lang tayo dito. So pakilala muna tayo ulit, as you know. Eric. Alam nyo na kung sino ako. Barbie David in the house. Sexy J in the house. Yo, yo, yo. Bagong salta lang, Bombi pala. Photograph sa Bombi. Yung. Photographer, random stuff, ganun. So yun, ilalagay ko yung mga link nila sa description box. So check out nyo na lang yung mga gawa nila, yung mga work nila. So yun, simulan natin to. Actually, may gusto akong gawan natin ng pag-usapan ngayon eh. Kasi medyo nakikita ko siya recently ulit. Like, buhay na naman yung usapan about racism eh. Oo. Ngayon, ang sinasabi kasi nila, maraming mga Pinoy na sinasabi nila na ang mga puti daw, 'di ba? Usually puti ang mga stereotype na mga racist, 'di ba? Or hindi naman yung sinasabi lang nila na usually na nang-degrade or ng mga race ng tao. Ngayon, ang point ko, ang gusto kong pag-usapan natin ngayon dito. Gusto ko sabihin sa ibang Pinoy na isa rin ng Pinoy sa mga pinakamalalaking racist na mga tao sa mundo. Mismo. Hindi, kasi pakaramdam ko kasi sa ating mga Pinoy, to be honest, parang hindi talaga, hindi pa rin tayo yung well-educated talaga. Parang Mismo. nasanay lang tayo sa buhay na meron tayo sa Pinas. Mm. Di ba? Yung parang, example, yung mga parang mga biruan lang. Yung mga Mismo, oo. simpleng biruan Mm. na akala natin okay lang. Mm. Just hindi na pala. Mismo. Tapos yun nga yung inaano ko, yung mga biro natin eh. Sipin mo, sinasabi ng mga ibang Pinoy na hindi raw racist ang mga Pinoy kasi nga isa tayo sa mga naapi dati. Pero hindi nila alam sa simpleng yun nga, sa mga simpleng biro lang, like for example, lalo na yung term na Bisaya. Oo. Racism na yun eh, di ba? Oo. Kumbaga yung ganong pag may sinabi ka lang halimbawa na tanginan to Bisaya pumormo. Oo. Racism na yun eh. Bicol ka, parang may mga ganun. Term yung yung Bisacol. Yun, Gets di mo, ba? di ba? Bisacol. Kasi di ba yung sa Pangasinan yung Panggalatok? Panggalatok, dapat ang tawag sa Pangasinan, Pangasinense. Di ba? Yun. Normally ganun naman yung nangyayari eh. Okay, isipin mo dun lang sa simpleng bagay na yun. Kumbaga, kapwa natin, inilalait rin natin eh. Like for example, ako nung high school ako, hindi naman sa pagano, yung may maitim ka lang nakaklase. Di ba? Aasin mo na, tanganan to, negro. Yun lang racism na yun, di ba? Sunog, ita, mga ganun. Ita, di ba? Yun, igorot, di ba? Mga ganun, negrito, gaganon. So, para sa akin, yung mga nababasa ko or mga napapanood ko minsan na, lalo na sa mga comment section, na, grabe naman manla itong mga puti na to, masyadong racist. Minsan gusto ko sabihin na, minsan tumingin muna tayo sa sarili natin. Kasi baka hindi nyo alam, isa rin kayo sa mga talagang, baka grabe pa kayo manlait kaysa sa mga yan. Kasi yung simpleng ganun lang na biro, ako hindi naman sa pag-ano ito makuwento ko lang. Ako kasi may lahi akong Bisaya. Waray kami sa mother side, mga waray kami. Di ba sa Manila, pagka nalaman na waray-waray. Yung mga ganung biro. Meron ako one time nung college ako. Ako kasi hindi naman ako, kumbaga, hindi naman sa pag-ano,
Hindi mo ako makikitang may lahi akong Bisaya eh. Yung let's say yung typical na stereotype na Bisaya, let's say yung mga eto hindi naman sa ano rin, kumbaga inaano ko lang yung stereotype, yung mga mukhang Bisaya, 'di ba? Kumbaga ako masasabi ko naman hindi ako yung typical na masasabi mong hindi mo ako makikita na may pagka-Bisaya ako eh, kumbaga. So ito yung storya nung college ako. Meron akong kaklase nun na talagang nung college lang siya lumuwas ng Manila para mag-aral. So talagang ano siya, taga Leyte naman to, Bisaya kaklase ko. So syempre bago sa Manila, may mga, lalo na first year college, just block section. Kumbaga hindi mo maiiwasan na may mga nagpapakilala dyan, yung may mga maboka, yung mga nambubuli. So yung isa nga, dahil nga taga Leyte siya, tas bagong salta sa Manila, kumbaga hindi niya talaga alam yung gawi, yung lengguwahe ng Manila, inaasar siya ngayon. Tapos syempre may punto yung pagsasalita niya. Kumbaga nandun yung accent ng Bisaya. So inaasar siya ng inaasar lagi. Ito, Bisaya oh. Yun din no? Pag yung dialect, ng yung matigas talaga. Yung tono mo. Hindi lang siguro sa Bisaya. Oo, kahit saan. Sa mga taga Luzon, yung other mismo. provinces doon, malalaman din naman nila eh. Tapos yun, doon nag-uumpisa yun minsan eh. Actually yung pambubuli na yun. So yun, yung kaklase ko na yun. Na, hindi naman, nung una kasi syempre, di pa naman kami mga close lahat eh. Mga, let's say, mga first month pa lang nung college. Mga nagpapakilala yung iba. Ngayon medyo na bad trip na ako dun sa medyo bully-bully noon, nangaasar, sabi niya. Lagi niya inaasar, Bisaya. Tapos yung ginagago niya yung the way magsalita. Yung ultimo yung pati yung accent, ginagaya niya. Siyempre yung kaklase namin na yun, wala namang kakilala sa Manila. Siyempre hindi papalag yun. Hindi naman papalag yun na para umano eh. Kumbaga, hindi naman siya taga ron. Dayo siya eh. So one time na bad trip na ako, nasa classroom kami noon, wala pa yung prof namin. Sabi ko sa kanya, ano bang problema mo sa mga Bisaya? Ginanong ko na siya. Eh syempre, di pa naman ako magkakakilala eh. Nabigla ngayon tong si Bully. Eh akala ata masisindak ako. Sabi niya sa akin, ba't sumasabat? Kausap bakit? Ginaganon niya na ako. Hindi, sabi ko, bakit may problema ka sa Bisaya? Eh Bisaya ako eh. Ginanong ko siya. Tapos yung itsura niya, siguro parang doon niya lang na-realize na parang yun nga yung nakakasakit na siya na ibang tao. Though sa akin wala naman. Naaasar lang kasi ako kasi lagi niyang binabanggit yung word na yun. Sabi ko, binasag ko siya, talagang pinarinig ko sa mga klase namin kasi tangin naman nagpapakilala ka, magpapakilala rin ako, parang ganun yung sa akin. Binasag ko siya. Sabi ko, kiningin mo, ang lakas mo mga sir ng Bisaya, mas mukha ka pang Bisaya sa akin. Ginanong ko siya. Kumbaga, ginamit ko yung stereotype sa kanya. Sabi ko, tapos na naiimik siya. O, ngayon, yung tropa ko na yun, nung college, naging magtropa kami ngayon. Nung Bisaya ako na friend na yun. Parang yun lang kasi yung naging isang trait natin sa Pilipino eh, yung kwan. Kabila. Kakape ka? Well, yun parang trait ng Pilipino na yun eh. Mapanggait. Especially kunwari may tourist or ibang lahi na nasa Pinas. Tapos kahit yung mga bata ngayon, yung mga sobrang bata pa ngayon, yung mga wala pa no. Pag nakakita sila ng ibang lahi, hindi mawawala sa kanila yung may sasabihin eh. Parang, 'di ba? Mga paputi man o mga paitim, 'di ba? Oh, parang especially yung salitang N-word. Oh, yun. Salitang diba? N-word, syempre sa atin sa mga Pinoy, parang kapag sinabi yun, parang biruan lang eh, 'di ba? Parang casual. Sa atin wala lang, casual lang siya na normal lang. Oo. Baga wala tayo ibang ibig sabihin. Oo, parang sa atin wala lang. Yung N-word siguro, kaya kaya ting sabihin. Kasi parang parang kumbaga may gate pass tayo. Oo, para sa akin. Bilang kayo manggi, di ba? Oo. So, tsaka nasa natin eh. Actually yun, yung kasi yung N-word, feeling ko tayong, hindi sa lahat ng Asians pero feeling ko, ewan ko, correct me if I'm wrong sa mga makakapanood nito, pero para sa akin lang to, opinion ko lang to. Feeling ko tayong mga Pinoy, meron tayong natural N-pass eh. Kasi nasa lahi natin yun, unang-una, kasi nasa dugo natin yun eh. Di ba, mga Negritos. Kumbaga, hindi naman natin alam kung ano ba yung lahi na talaga natin kasi sobrang mix na natin eh. Tsaka syempre, yung culture natin, kumbaga, nasanay tayo sa Amerikano talaga eh. Kasi, imagine mo yung pop culture natin, yung lahat ng gusto natin, kumbaga nahulma siya sa American culture eh. Oh. So nasanay na rin tayo maging
maging ganon o sabihin yung ganon. Plus, kumbaga, Pilipino sabi nga nila, 'di ba sa social media tayo yung Latino ng Asia. Mismo, Omsim. So, minsan yung N-word na yun, pag sinabi natin, parang wala lang, parang kumbaga parang natural sa atin. Pwede namin sabihin yun kasi tanggap yun pag kami nagsabi, di ba? Tsaka yun nga, kung magpapakaano man sila, yung iba naman na magsasabi na kung babase naman sila sa history, alamin nyo na lang din yung history ng mga Pinoy. Kung ano talaga yung dugo ng mga Pinoy. Kung somehow, do hindi naman namin siya ginagamit na usual language, pero masasabi namin Pinoy ang isa sa mga tao na pwedeng gumamit ng word na yun. Tsaka actually may mga napanood nga akong ganun sa mga reels sa mga video. Yung ego, yung sinasabi niya kung sino lang yung mga pwedeng magsabi nun. Actually may mga states sa Amerika na, for example sa New York, merong kahit white guy ka, meron kang natural NPAS kasi taga New York ka. Kumbaga yun yung culture nila doon. Parang halimbawa sa mga Mexican naman, ang pwede lang daw magsabi nun, base dun sa napanood ko, guys, opinion lang namin to. Ang pwede naman magsabi ng mga, yung mga stateside na mga Mexican lang. Pero yung mga Cuban, yung mga Puerto Rican, wala silang natural pass. Kumbaga, yung mga stateside lang na mga Mexican, yung mga mga Espanyol, mga Spanish, sila lang yung may mga natural mga NPAS. Sabagay yung mga ibang states sa US, di ba, malaking percentage nila is mga African American. So yung mga puti doon, parang kung may pass sila na sabihin yon, parang okay lang. Kaya kung napanood yun yung kung napanood yun na yung biopic ni Elvis Presley, yung lately lang, si Butler, ba pangalan ng artista na yun? Basta si Elvis kasi yung movement niya, lahat ng, kumbaga may NPAS siya May pass siya kasi, nung naghirap silang pamilya, napunta siya sa community ng mga blacks So, kaya kung papasinin nyo, the way siya kumanta, yung movement niya, yung sway, yung trademark niya, sway ng galing black culture yun. Kumbaga may yung soul niya ba? Kaya siguro may mga tao talagang pwedeng bigyan ng pass para sabihin yun. Kumbaga hindi siya pa. Tsaka guys, uulitin ko lang ulit, tulad ng sinabi ko kanina, opinion lang namin to. Yung mga makakapanood nito, open rin kayo sa mga opinions mo. Ito lang yung base sa amin, sa opinion lang rin namin to. May add lang ako, yung kanina yung usapan dun sa mga tungkol sa mga taga Luzon, mga Bisaya, gano'n. Siguro kasi masyado tayong, ano ba term dun? Regionalistic ba? Mismo, parang gano'n. Yun yung gusto kong baguhin parang para sa akin sa akin lang yun na pag may something na achieve yung Pinoy, iwasan nating sabihin yung region niya. Like for example, kumbaga, taga Makati yung nanalo. Proud taga Makati or taga Batangas, proud Batanggenyo, ganun. Mismo. 'Di ba? Pwede naman sabihin nating proud Pilipino lang. Pilipino. Hindi natin sabihin na proud Ilocano, proud Bisaya, ganun Pag may nanalo, laging yung region yung binabanggit Mismo. Kumbaga parang dinidivide niyo yung actually yun nga, hindi lang rin naman sa Pilipinas nangyayari yan Kumbaga parang sa Amerika din ganun, 'di ba? Parang pag taga ATL to, taga Atlanta to. Yung alam mo yun. Tsaka ito yung isa pang pangit sa kultura ng Pinoy. Hindi naman sa alam naman na lahat ng Pinoy, hindi lang naman kami. Kumbaga, ang isa pa sa pangit na trait ng Pinoy. Okay, for example, itong tao na to. May ginagawa siyang isang bagay sa kung ano man larangan ng ginagawa niya. Tapos ang mangyayari, una hindi yan susuportahan. Pero once na pag nakilala na yung tao na yun, bigla mo i-claim na Pinoy. Proud Pinoy. Taga Pilipinas yan, ganito ganyan. Maraming ganun sa atin. Yung una, hindi mo i-claim na hindi mo susuportahan o hindi mo papakinggan o kakukusan man lang. Pero once na nakilala na yung tao, bigla mong i-claim na Pinoy kasi yan, proud Pinoy, mga ganong shit. Profile pic mo na 'Di ba? Yun yung pangit. Profile pic mo sa Pinas, hinihintay natin may achievement muna yung mga kababayan natin bago natin i-recognize. Bago mo i-claim 'di ba? Parang dito pa lang, pag yung kababayan mo, parang tahimik lang sa gate. Parang parang wala, hindi mo kilala pero once na yun nakilala sa isang community, sabihin mo, ito na, tropa ko yun. Parang nung ito na, wag na tayo lumayo kay Pacquiao. Unang laban niya. Unang laban ni Pacquiao. Wala namang pumapansin kay Pacquiao nun Pero nung nag-champion, tangina, pambansang kamao, ganito ganyan. Lalo na ngayon, yung mga bagong sulpot na mga artist or mga sports
icon people na kahit di naman lumaki, basta may dugong Pinoy, minsan kiniklaim na agad natin Si Easy Mill, speaking of mga music artist, si Easy Mill, di ba? Sa mga nakakaalam, si Easy Mill is under kay Eminem, Shady Records. So, nung una yan, kasi gumagawa ako ng mga reaction video rin dati sa channel ko Sa mga nanonood pa dati sa White Mesa, alam niyo yun. Na gumagawa ako ng mga reaction video. Makikita mo sa comment section na, alam mo yun, ang daming hate kay Easy Mill, kay Shogun to, kay Shogun yan. Tangay na nung nasign kay Eminem, syempre si Eminem, worldly regarded as talagang icon talaga. Rap god nga. Tangay na, biglang cliname ng mga dating mga hater niya, biglang mga naging supporter. 'Di ba? Yun yung mahirap yun yung pangit. Kumbaga kung hindi mo gusto yung tao, hindi, pero hindi ko naman inaalis sa kanila yun. Pwede kasi nga nangyari dahil na-recognize na, kumbaga parang natuwa na rin sila. Pero sa akin kasi parang ang pangit tignan, kumbaga dati nilalait mo, tas ngayon parang kinain mo yung sinabi mo, parang gano'n. Exactly. Hindi kasi yung yung parang crab mentality din ng Pilipino. Nung pumunta si Easy Mill ng Pinas, 'di ba, ang daming discrimination sa kanya noon. Nung kumanta siya sa PBA ba 'yon? Di ba racism yung usapan natin? NBA. Gusto mo sumalubong tayo dito, tanong natin yung opinion nila. Pag-interview tayo. Ano tayo dito? Ano masasabi mo sa Easy Mill? Eh. Oo. Pero yun lang kasi yung nangyari noon, 'di ba, nung ang daming nangyari kay Easy Mill na nung sumikat yung yung kanta niya na yon. Yung Tayo'y Pilipino. Sabi, basta yun. Nung sumikat yun, lumakas din siya. Pero nung pumunta Pilipinas, ang daming feedback, ang daming backfire. Tapos nung napunta siya sa Shady Records, biglang umangat na naman yung niya, yung popularity niya. Parang kinain na naman ng Pilipino yung pride nila. Tapos naging proud na naman sila, ganun. Tapos recently lang, 'di ba, naglabas si Eminem ng bagong kanta, yung Houdini. 'Di ba, nandun si Easy Mill cameo. Kumbaga, ang daming mga nagre-repost mga proud Pinoy shit, pero yung iba dun, yung siguro 50% ng mga nagiging natutuwa ngayon kay Easy Mill, 50% ng mga dating hater niya yun. For sure. Kasi ako nakikita ko nun nung mga gumagawa ko ng reaction video kay Easy Mill. Makikita mo, sa mga mapanood hindi bullshit to, kahit balikan nyo yung mga reaction video ko, tignan nyo yung comment section na lang. Hindi ko na para ipaliwanag. Doon mo makikita yung mga mixed reactions tsaka comments ng mga Pilipino. So yun, about racism guys, lalo na sa mga Pinoy, please lang, kung mapapanood nyo to, tigilan na natin yung panlalait sa mga kapwa natin kasi pare-parehas lang tayo. Lalo na recently sa TikTok ang dami ko napapanood ng mga yung about yun nga sa mga region, parang ang daming siraan, like for example sa mga Kapampangan mga dugong aso yan, parang tayo mismo yung nagsisiraan yun, crab mentality talaga tol . Yung mga nangyayari noon, siguro mga ilang taon na 50 o 100 years, dinadala pa rin natin ngayon . Like for example, yung mga stereotype natin sa mga ibang kababayan natin from other provinces. Kasi yung parang origin. Yung isipin mo yung mga taga Mindanao, Visayas, iniisip ng iba, parang secluded pa yung lugar na yun. Exactly, lalo na yung Mindanao. Iniisip nila. Ang alam nila sa Mindanao, parang hindi pa sila centralized. Parang kasi nga ang Mindanao gusto nila humiwalay sa Pilipinas, di ba? Ay stereotype na rin lang natin, lalo mga kapatid nating sa Muslim, di ba? Exactly. Aminin nyo kahit yung ibang kilala nyo, pag pumunta sa lugar ng mga Muslim, natatakot pa din . Mismo, diba? yun nga. Kasi yun na-instill sa isip nila na pag dito, magulo. Actually, yung racism nga, hindi lang siya more on race din pati nga sa religion di ba? Pati sa religious belief, kasama rin siya Tatagal tayo doon pag Oo. Huwag na natin usapan yun. Masyadong actually ito yung mga tipo ng topic na masyadong sensitibo pag-usapan Opinion namin to Kumbaga may rights kayo sa opinion nyo, may rights kami sa opinion namin. Yung masyado nating pinapaboran yung mga ibang bagay, kumbaga sa pagiging Pilipino natin. Actually, gumawa ako ng last February. Gumawa ko ng photo documentary sa Boracay.
Ginawa ko yung mga Ati tribe. Yung mga, parang mga Aita ng Boracay. Kinuhanan ko yung mga photos nila. Hindi ko pa nilalabas eh. Kasi medyo mainit yung conflict eh. Baka alam mo na. Kasi pinapalis sila eh. Sa mga lupa nila, binibigay sa mga ibang lahi. Hindi ko na sabihin yung lahi kasi racism usapan natin eh. Na, yun. Kumbaga, if you know, you know. Yun na prime lang. naman yung location nila eh. So, yun nga, parang pinapalis sa ancestral land nila. Ginawa ko siya ng photo documentary, eh, lalabas ko soon. So yun, abangan nyo yun, yung mga links nila, yung mga taong nakikita nyo dito ngayon sa episode na to, yung links nila nandito lang sa description box, so check nyo yun. Maiba tayo. Bakit maulan sa Macau? Climate change, siguro. 8 years ago, pag itong buwan, summer na eh. Oo nga, no? Ang weird ng panahon nga ngayon. Hindi, dahil nga sa bagyo. Dahil nga sa bagyo na naman ngayon, yung mga galing ng Pilipinas. Buti nga wala na naman yung, wala nang pumupuntang bagyo sa atin na solid eh. Di ba? Sa Pinas. Pagdating dito, wala na. Kaya nga hindi masaya ibang Pilipino dito kapag hindi nagtitiit eh. Yun lang naman kasi yung pag-asang relaxation natin, di ba? Oo naman. Yung pag nag-T8 kasi, syempre, hindi ka napapasok, ano ka lang sa bahay. Yun lang naman yung kaligayahan natin Pilipino eh. Mag-Dota ka, uminom ka. Minsan yung T8, yung ibig sabihin ng T, toma na lang. Oo, toma. Alam mo, Ibig sabihin minsan ng T8 sa atin, typhoon allowance. Yan, mati. Yan. Alam mo mga yan, nagtatrabaho yan. Oo, lalo na mga blue card dyan, sa mga mismo. hotels yan, casino. Kumbaga, paldo Matik tayo yan, niyan paldo eh. yan. Paldo tayo niyan eh. Anyway,